Ang himig sa ilalim ng lupa. Sa isang liblib na baryo sa Laguna, may isang lumang bahay na matagal nang pinaniniwalaang may itinatagong lihim. Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilyang Alcantara, ngunit sa paglipas ng panahon, wala nang nakatira rito. Maraming nagsasabi na tuwing hating gabi, may maririnig na himig ng kundiman mula sa ilalim ng lupa, malungkot at tila humihingi ng saklolo. Isang araw, dumating si Miguel, isang dalubhasang mananaliksik ng mga lumang alamat. Matagal na niyang naririnig ang kwento tungkol sa bahay ng Alcantara at sa mahiwagang awit. Dahil sa kanyang matinding kuryusidad, nagpasya siyang bumisita sa baryo upang siyasatin ito. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Sa kabila ng init ng araw, tila ba may dumadaloy na hangin mula sa loob ng bahay. Pumasok siya at inikat ang bawat sulok, pawang alikabok at sapot ng gagamba ang bumalot sa lumang dingding. Ngunit ang nakatawag ng kanyang pansin ay ang isang anti-gong piano sa sulok ng silid. Kinagabihan, anabangan ni Miguel ang sinasabing himig. Habang nakaupo siya malapit sa piano, biglang lumakas ang hangin at lumamig ang paligid. Kasabay nito, isang malamyos ngunit malungkot na kundiman ang umalingawngaw. Ngunit ang higit na ikinagimbal niya ay ang dahan-daang pagbukas ng takip ng piano. Napansin niyang tila may kumikislap sa loob nito, isang lumang kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nakita ang isang lumang liham na may nakasulat. Sa sinumang makakabasa nito, ako si Isabela Alcantara. Noong taong 1898, pinilit akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko mahal. Ngunit minahal ko ang isang musikerong si Elias, at kami nagtangkang tumakas, nahuli kami ng aking ama, at bilang parusa, ipinari sa akin ang isang lalaking hindi ko iniibig. Sa gitna ng lungkot, ginamit ko ang piano upang ipahayag ang aking damdamin. Ngunit isang gabi, nalaman ng aking asawa ang tungkol kay Elias. Sa galit, pinaslang niya si Elias at inilibing sa ilalim ng bahay na ito. Simula noon, ang awit ay hindi na nawala. Napatingin si Miguel sa sahig. Napansin niyang may bahagi roon na tila bago ang pagkakasemento. Sinubukan niyang hukayin ito, at laking gulat niya nang matagpuan ang kalansay ng isang lalaki, may suot pang lumang kwintas na may nakaukit na I at I. Kinabukasan, ipinaalam ni Miguel sa mga awtoridad ang kanyang natuklasan. Matapos ang isang mahabang proseso, nailibing ng maayos ang mga labi ni Elias. Simula noon, nawala na ang mahiwagang himig. Umalis si Miguel sa baryo dala ang isang kwentong hindi niya malilimutan. Ang bahay ng Alcantara ay nanatili pa rin roon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ito'y tunay ng payapa. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.